Ano po ito bang bagong illness na ito, respiratory illness na kumakalat sa bansang China, ay makakaapekto dito sa Pilipinas? Ito pong nai-report sa China na mga pneumonia, karamihan sa mga bata, ay nakakitaan ng iba-ibang viruses at kasama na ang bakteryang Mycoplasma pneumoniae. Maaari ding magkaroon tayo ng ganito, subalit wala namang travel advisory at ang ating pong pinatutupad ngayon ay ang pagpapaalala sa mga kababayan natin kung kailangan magsuot ng mask, magsuot po tayo ng mask. At doon po sa senior citizen natin, huwag nyo kalimutan yung libreng pagbabakuna natin sa influenza po. So hindi naman ito COVID o panibagong pandemya o novel virus? Sa ngayon po, wala po silang nasusuri na novel virus. Ang mga nireport nila ay SARS-CoV-2, yung sa COVID. Opo. Influenza viruses, at ito kang Mycoplasma pneumoniae. Nakapasok na ba? Isang uri ng bacteria. Nakapasok na ba ito sa bansa? May narinig akong may ganitong kaso na rin sa Mindoro, sa Pilipinas? Tama ba? Itong Mycoplasma pneumoniae, hindi naman bago po sa atin. Okay. Kung nakasakali po. Opo. May mga kaso ng ganito. Matagal na po o bago lang? Meron na tayo nito, kaya lang hindi po ito nare-report kasi hindi naman nagpapagawa ng test yung mga doktor po natin. Okay. Ano ba yung tawag na clustering na kinatatakot na ilan natin mga kababayan? Clustering po ng ganitong klaseng sakit sa China? Ang ibig po sabihin niyan, maraming kaso na matatagpuan lamang sa isang lugar sa magkakasunod na araw. Kaya clustering. Hindi balitan na kung maraming kaso pero kalat-kalat naman. Pero kung nasa isang lugar lang, maituturing na po yan na panganib at maaaring maging outbreak po. Di ba kakayanin to ng bakuna natin na nakuha sa COVID-19 or magpabakuna tayo uli? Ito po, dahil iba-iba yung virus, so kung influenza po, bakuna sa influenza. Po. Kung sa ibang bakterya, may kanya-kanya pong bakuna laban. Ano pong mga simptomas nitong Mycoplasma pneumonia, Yusek? Pangkaraniwan, binansagan nitong walking pneumonia. Sapagkat kahit na may pneumonia sa x-ray, makikitaan na parang walang masyadong nararamdaman yung pasyente maliban sa lagnat at ubo. Yung pala ay meron ng pulmonya. Okay. At ito ay mangangailangan ng antibiotics po. Okay, yun lang ang gamutan, antibiotic. Available naman ito sa ating mga butika. Available, kaya lang Aljo, binabantayan natin sapagkat sa China ay hindi pwedeng gamitin yung antibiotics na to sa mga batang wala pang 8 taong gulang. At pangalawa, mataas yung drug resistance nila ron. Okay, so para sa mga bata, ano pong mga gamot na pwede po sa kanila? 8 years old and below? Wala po, kaya naman problema po sila. Kaya nga, gano'n siguro ang naging sanhi kung bakit marami sa mga bata ang na-ospital. Doon, opo. Gaano po katagal naman ang gamutan ito, Doktor? Ito, pangkaraniwan, 7 araw lamang. Kaya lang, yung Mycoplasma pneumoniae ay wala pang ubo, ay maaari na po makahawa sa iba. Opo, nakamamatay ho ito, no? Tama ho? Delikado? Hindi ito nakamamatay. Opo. Hindi katulad ng ibang viruses. Kaya lang, ay sinusundan natin yung sa China kasi nga ay inintay natin yung kanilang detalyadong report kung may namamatay sa ganitong uri ng bakterya. Okay. Kinakailangan ba natin ibalik yung mandatory na pagsusuot ng face mask? Yung pagbabalik niya, kung matatandaan na, Joe, ay tuloy-tuloy pa rin naman yung aming habilin na sa mga senior citizen, buntis, at iba pa na sa tingin nila ay may
mampanganib, ang pagsusuot ng mask ay hindi naman dapat maging problema po para sa kanila. Wag ko kayo may magsuot kung sa tingin nyo ay kailangan nyo magsuot ng mask. Bukod dyan, Yusek, may iba pa ba kayong sakit na binabantayan, lalo na ngayong panahon na ng tagulan, like dengue, malaria, at minsan sa madaling araw po ay malamig ang panahon? Mabuti na tanong mo yan. Opo. Yung mga bata dapat mabakunahan kontra tigdas sapagkat sa ngayong panahon, maaari silang magkaroon ng tigdas. Okay, advice na lang po sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood po ngayon, Yusek Eric. Okay, yung mga senior citizen natin, libre po yung bakunan nyo laban sa influenza. Pila na po kayo. At sa mga kababayan po natin, ay kung masama po pakiramdam nyo, huwag muna kayong pumasok. At sa mga bata po, bantayan po natin yung mga magulang kung masama po pakiramdam, pagpaliban mo ng pagpasok sa eskwela.